personally, I'm not satisfied because there is no space for us to ask question. Pagpangutana. It was a monologue, and there is no bilateral discussion on the issue between the Air Force commander and we as the representative of the people, Cagayan de Oro, who are all afraid. Ang ako is this. Kanang Lumbia Air Base, commercial pa man kaniya to, wala tay problema na. Daliwala nga naa na siya sa tunga sa usa ka dako nga commercial bustling community sa atong dakbayan. Walay nagreklamo na malipayon nga naa diha ang Lumbia Commercial Airport kay lagi nakatabang man sa ekonomiya sa atong dakbayan. But now nga gihimo na kining airbase, the paradigm has changed. The perception of the people now has changed. Kay lagi nakahibalot ang an airbase or a military camp is always a magnet to any war. Lugar ang nitabo karon sa Iran. Nakahilabot sa Middle East. Kinsa may na biktima karon sa mga missiles o sa mga drones sa Iran. Yeah. The UAE. Ngano man, kinaman diya ang airbase sa US. Nabiktima ang Dubai. Nabiktima ang uban ng mga nasod. Abay dool silingan na nasod. Ngano nabiktima man tungod kay nadiha ang military facilities of the US. Now, ita din sa Pilipinas, ang Cagayan de Oro is the number 9 military installation where EDCA allows the American foot soldiers to be temporarily stationed. Pwede sila makasulod din. And then build facilities, military facilities. Ikanuibi. Ang uban nga mga areas, military installations where EDCA allows the Americans to be present. Lagyo man ni sila sa mga Residence. Lagyo sa komunidad. Now, kanang atong Lumbia Air Base, nagito nga in town sa nadia ang Pueblo, nadia ang Silver State. Silver State, nadia ang mga dako kayo nga mga subdivision and future subdivisions. It has gone so big. The growth of that area there, the uptown has gone has been rapid, fast, and it has generated employment and it has invited investors. Pero karon nga naana diha mura og sa atong nagakadunggan murag negatibo na. Naanang kadlok.